Hi, what's up mga langga? Good morning. Sa inyo, katapos ko lang po maligo mga langga at the same time, nagluto din po ako ng utan. So ngayon, pinapakain ko po si mama. Eto, magko-coffee lang po ako. Ayoko nang mag-rice sa morning. Hindi kasi sila sanay na hindi mag-rice sa morning mga langga. Si mama. So yan mga langga. Nagluto ako ng utan, Bisaya. Tapos, lagyan ko ng, may prito kasi kami isda kahapon. Kaya, nagutan ako ng maaga mga langga. Kasama yung kapatid ko. Si Insik naman po ay nagkape lang. Ayan si Insik mga langga. Ito na yung update sa ating bahay kubo ni mama mga langga. Yan, may dingding na siya. So nagkulang lang talaga sa materials mga langga, nagkulang sa kahoy, no? Kaya naghanap pa kami ng pwedeng ilagay dito na kahoy. So yan, itong mga luma na mga amakan mga langga, gagamitin namin yan kasi may mga okay pa kasi. Yan o. Okay pa siya, linisan lang. Tapos, So malapit lang matapos yung bahay kubo ni mama. Malaki yung kaibahan mga langga. Mula doon sa pinaka mababa na bubong hanggang sa ito na, medyo maluwang na po talaga. Ayan, ito yung pinaka-importante mga langga, yung tulugan niya kasi dyan kasi siya matutulog dahil sobrang init kapag sa kwarto. So ayan, ang susunod natin na project mga langga. Ang susunod naman natin na project mga langga ay ang kusina. Sa inyong kusina. Aayusin natin yan sa susunod na lang pag may pera na naman tayo, no? Ito. Parang anuhan ko siguro. Anan nyo. Kasi sira-sira na kasi siya mga langga eh. Anan nyo. Nasira-sira man siya. Kaya ito na naman yung susunod natin na gagawin. Tingnan nyo naman. O, diba? Maayos na siya mga langga. Ano na siya, kanang maaliwalas na kusina. Ito. Medyo sira-sira pa siya pero hayaan nyo at paunti-unti tatapusin natin ito mga langga, no? Ayan. So, balik tayo dun kay mama. Nagpapasalamat po ko ngayon mga langga kasi ngayon nandito ako ay naalagaan ko talaga si mama. Parang na-eksakto ba na nandito ako na masama din yung kanyang pakiramdam. Ma, isda mo? Hindi ka mukhang pinarito? Ikaw, pagsukan mo dito sa bawah. Ito naman yung kapatid ko. Yung katulong ni Insik sa paggawa dito ba, katulong namin dito. Kasi hindi kasi siya makalaot mga langga, makapuntas dagat kay may operasyon man siya sa kanyang tiyan. Kaya yun, tumutulong siya dito sa mga langga dito sa paggawa ng kubo. Pagsukan niya mo dito. Ikaw ma, higop og sabaw. Punaan pa nagsabaw? Utan. Madarag tambal mo ko? Pasalamat na lang ako mga langga kasi kumakain na si mama ngayon kahit unti-unti. Nung kakarating ko lang dito mga langga, hindi talaga siya kumakain, parang madami na yung 2 kutsara. Kuha kong utan ha. Punan? Utan. Kuha muna ako ng utan mga langga. So yun mga langga, si mama ay nakaalis na po. Punta po sila sa plaza or sa aming multi-purpose building para po may meeting po kasi ang mga senior citizen. Kaya yun, no worries kasi nakakain na po siya. At si Insik naman po, patuloy pa rin sa paggawa. Ayan o. Nakakain na po kasi si Insik mga langga. Ako na lang yung wala pa. So kain tayo ng kape. Magkakape tayo mga langga. Kasama ko ngayon dito si Muna. Sino dyan ang nakamiss kay Muna? Si Bunde. Yan o. Kasama ko si Muna mga langga. Umitim si Muna tapos pumayat. Ayan. Natanawa. Alima, matiyanag na umitim talaga siya mga langga. Kasi ang init dito mga langga, kahit ako nga. Grabe, yan na yun, budbud eh. Tapos, meron tayo ditong black coffee. And of course, meron ako ditong suman. Bumili kami ng suman mga langga. Si Insik tapos na. Ako na lang yung wala pa. Kasi, inuna ko kasing magluto ng utan. Tapos, yun, naglaba ako ng maaga. Maaga pa mga langga. Pagising ko, naghugas ng plato. Naglaba ako ng mga hinubad namin kahapon. Tapos, ayun, pagkatapos, naligo ako. Nagluto. Tuloy-tuloy yung trabaho ko. Kain tayo.
Black coffee without sugar. Ngantem. Mainit na day. Mainit po. Pamahaw. Oh, pamahaw na ni. Sinsik naman po, pagagising, pinakape ko agad. Hindi pa ako nakapagsuklay mga langga. Ang dami kong trabaho. Busy ako sa umaga kasi inintindi ko yung panday, si mama. Sana makauwi na kami agad ng makatapos na kami agad dito para makabalik na sa bukid. Kaya pero tinatawagan naman po namin lagi si Papa at saka si Mama Sita. Bag, lolo. Bag. Bag. Kape. Labing langaw. Ang breakfast ni Imsek ay itong suman tapos itong black coffee din. Masarap kasi sa black coffee ang suman. Masarap kasi sa suman ang black coffee. Perfect combination. O pati, giuna na ko sila at yan. Kuha na ko yun, nagkape. Lagi, busy ko na eh. Meeting ka eh. Tuwa na. Sa'yo ba po? Excited. Wala, nasita ka na po. Tuwa na. Coffee. Dito si Muna mga langga. Ano ikaw mo deh? Ano siya ng mangga? Namahaw na ka? Oh. Kapag ba ulit si Camila kang sisito? Malaki yung suman dito mga langga. Malalaki. Yeah. Ang lula man mo giputol na. Wala. Wala. Wala na. Iga ina. Ang igya. Kami mga laga, hindi kami sanay na magkanang kumain ng kanin sa morning. Kuhaan lang kape, tapos may tinapay, okay na. Dito naman, hindi sila sanay ng walang kanin sa morning. Makain po talaga sila ng kanin sa umaga. Dati me. Muna. Nakain tayo. Sobrang mainit dito mga langga. Diba ba? Alam niyo mga langga, ito kanto ko lang. Nung isang gabi, nagising kami ng mga 10:40 or something. Mag-11. Nagising kami kasi si mama suka ng suka. Simula kasi nung dumating kami dito mga langga sa isla. Pagdating ko dito talaga si mama wala siyang ganang kumain. Sobrang payat. Tapos napaka-dry ng skin. Tapos dry daw yung kanyang bibig ba. Talagang sobrang kanang ugakay ba or kanang tuyo daw. Ha? Ha? So Patay na. So tuyo daw ang kanyang mga langga, tuyo daw ang kanyang labi. Kaya nag-worry talaga ako. Tapos piniriko ko, alam niyo naman dito sa atin. Dito lalo na sa isla, malayo yung doktor. Pina-check ko ang kanyang blood pressure, normal naman. Hindi naman yun mataas yung kanyang blood pressure. Mababa nga kasi 110.
or normal lang yata talaga, 110/80 lang. So tama lang yun. Hindi ko alam kung bakit. Tapos maasim daw yung kanyang sikmura siguro dahil nga may hyperacidity si mama. Tapos lagi po siyang nalilipasan ng gutom dito kasi wala daw laging ulam. May kanin man pero wala daw laging ulam, yung ganun ba. Kaya ngayon, mga langga, tuloy-tuloy talaga yung pagluluto ko ng utan, sabaw, utan, tinola, yung ganun. Hindi ko pa muna siya pinakain ng may suka, may mantika, yung ganun. Hindi muna. Last bite. Ay muna naman kumain ng suwal. Hi, morning. Dalagang-dalaga na si Muna. So, ayun. Ubos na yung aking dalawang suman, mga langga. Nga lang siguro na ito eh. Insik, nakaubos ng 3 yata. 3 suman. Lalaki kasi siya. Ang sa mga daan din. So, yan na lang muna. Okay. Datang duha siya. Dapat tubangan. Ipaparo ko na ito para Si mama naman po ay magkape siya morning. Pero yung kape niya ay yung corn tea or yung sinangag bugas. Yun yung pinakape ko sa kanya ngayon. Bawal muna siya sa mga instant coffee. Mga ganun. Tapos, may meeting sila ngayon sa senior citizen. Kaya ito yung ito yung itsura ng paligid. O, diba? Ayun si Insik. Bising-busy talaga yan. Naghihintay pa po kasi kami ng kahoy. Nagkulang kasi ng kahoy para sa horizontal, mga langga. Kaya yun. Ang ginawa niya ay naglagay muna siya ng mga amakan sa may mga horizontal na. Tapos inayos-ayos niya yung mga sira-sira ng mga ganyan ba. Inayos-ayos niya. Para talagang maayos-ayos talaga yung lahat bago kami makauwi. Panigurado naman na si mama ay talaga kanang magiging komportable. Kaya po nagpapasalamat po talaga ako sa pag-uwi namin ito na successful kahit hirap kasi mga langga kasi dito kanang alam niyo naman kapag umuwi tayo basta talaga struggle ba lalo na sa ulam, struggle dito kasi may mga mangingisda naman pero binibenta yung mga isda ba pero at least dito medyo mura kaysa doon sa bukid. Mahal kaya doon sa bukid. Dito makakabili ka 150 per kilo tapos sobrang sobrang fresh pa yung isda. Ito yung na-miss ko. Kasi sobrang fresh na mga isda. Makakabili ka nga, gastos ka pero at least fresh ba. Hindi ka tulad doon sa syudad na mahal pa nga tapos pagluto mo bilasa na, yung ganun ba. Kaya nagpapasalamat din po ako dito sa kapatid ko. Ayan, hi ba? Ay. Kapatid ko po yan mga langga. Kapatid ko sa ama. Brother ko, kapatid ko sa ama. Siya po talaga yung tumutulong-tulong dito sa paggawa ng kubo ni mama. Tulong-tulong siya kay Insik. Tulungan kami dito lahat mga langga para matapos agad. Tapos kasi yung isang kapatid ko, yung tumulong din sa paghahakot, yung lalaki, managat magud siya kanang siya ba kanang mangisda siya ba or pamapalaot sila everyday. Ito naman kapatid ko na to kanang hindi po siya pwedeng managat or mangisda kasi may operasyon siya mga langga. Inooperahan po kasi siya nung 2024 2024 sa kanyang 2023, 2024 mga ganun. Inoperahan po kasi siya kasi nag-acute na ang kanyang ulcer. Ang kadalasang sakit ng mga tao dito mga langga sa totoo lang ulcer. Kahit matataba yung mga tao dito may ulcer. Kasi kanang minsan malilipas na ng gutom ba yung ganun. Kaya ito yung lagi talagang maaasahan ko sa pag-alalay kay mama. Yung bahay naman nasa likod lang. Tapos, yun, kapag may kailangan si mama na hindi kayang gawin, tinatawag niya lang si Inko. Inko yung tawag ko sa kanya, ko siya. Half brother ko, anak ni Papa sa unang asawa. So, magkapatid kami sa Papa. So, wala kasi akong kapatid talaga na buo. Kapatid ko half lang, half brother, half sister. Both sides sa mama and papa. Kaya yun,
thankful talaga ako mga langga dito sa kapatid ko na to. Kasi mula noon, mula pa nung maliit pa ako, ito talaga yung isa sa mga nag-aalalay sa akin noon. Nung nag-aaral pa ako, nagbibigay ng mga tuyo, mga isda na yung mga dried fish ba. Ganon, pambaon. Nung malakas-lakas pa yung kanyang katawan. Tapos yan, ano din siya, single father. Meron siyang mga 2 anak, pero wala po siyang asawa. O baka may naghahanap dyan ng mapapangasawa dyan. Agay! Naghahanap ako ng mapapangasawa nitong kapatid ko. Kasi mga lagay, sad to say, masakit isipin, pero umalis yung asawa niya. I don't know, siguro dahil sa hirap ng buhay, naghahanap ng masarap sa buhay, pero iniwan yung 2 anak niya. Ito, 2 anak niya. Yung isa high school, yung isa naman elementary pa, yung lalaki nandito. Kaya sobrang saludo ako dito sa kapatid ko. Kasi hindi na kailangan na sabihan pa ba. Usang loob na. Hindi katulad, hindi ko din nila ako magsasabi tungkol sa iba kasi baka magiging, magiging masama na naman tayo. So, kasundo din sila ni Insik. Ito talaga yung, sa lahat ng kapatid ko, ito yung pinakakasundo ni Insik. Alam nyo naman si Insik. Hindi din po yan umiinom mga langga. Nanigarilyo ng duhat, yun lang. Kaya sobrang salamat ako sa kapatid na to. So yan muna ang update natin sa ating bahay kubo mga langga. Ayan, meron na siyang dingding, meron na siyang yero. Ayan, kompleto na po siya ng yero. Kompleto na yung kanyang yero mga langga. Yung dingding na lang, horizontal na kahoy, meron siyang malaking pintuan. Ito yung pintuan, tapos pintuan din sa kusina. Ayun, ipapakita ko sa inyo malaga kapag tapos na, medyo tapos na. Pakita ko talaga sa inyo. But for now, ito na lang muna ang ating vlog. At least meron tayong update at pagpasensyahan nyo ng aking mukha. Talagang umitim talaga ako mga langga. Grabe, kasi sobrang init dito. Wala ding uso dito sa akin yung kilay-kilay. Kasi nga, matatanggal lang din sa init ba. So ayun, kasama ko din pa rin si Inday Muning, ang aking pamangkin na maganda. Sa mga nakamiss dyan kay Muna, andito si Muna. Ma'am Joy, shout out to Ma'am Joy. So yan lang muna for today mga langga. God bless you and thank you for watching our vlog. Maraming salamat po. Mag-update po ako sa inyo sa susunod. Sana mapanood nyo pa rin, panoorin nyo pa rin at sana supportahan nyo pa rin kami ni Insik. Thank you ulit po sa inyo dahil natupad na po ang pangarap ni Mama na maayos din ang kanyang bahay. Kaya thank you din po lahat sa inyo, sa inyong lahat talaga sa suporta at sa mga tumulong at willing na tumulong talaga. So hindi ko na isa-isahin, alam nyo na kung sino kayo. Kasi yung iba kasi ayaw magpa-mention ba. Napaka low profile at napaka down to earth talaga. Kaya shout out na lang sa inyong lahat. Sana si Lord na ang bahalang magbalik ng blessing sa inyo, ng abundance of blessing, maraming blessing and kanang umaapaw, liglig at umaapaw na blessing mga langga. So thank you, Let. God bless you and I love you all. Bye. Bye, Mning.